Ako handang maglinis ng estero. Okay. Mga tubig. O, tapon yan. O, dineklara po ng DOH nasa emergency mode na ang Departamento Kaugnay dumadaming bilang ng mga nagkakadengue po sa ilang bahagi ng bansa. Sa Metro Manila lang, 33 na ang tinuturing na dengue hotspots at may 200 na naiulat na nasawi sa buong bansa dahil sa sakit na ito. Ang mga dengue ward sa ilang ospital, puno na rin po ng mga pasyente. Kaya naman ang tanong, sapat nga ba ang pagtugon ng pamahalaan sa problemang ito? Maring Winnie Musalba kasama po natin sa pagpaliwanag. Professor, good morning! Good morning, Igan. Good morning. Good morning, mga kapuso. Dengue. Alam nyo, looking at just the figures, The stats, Oo, 2009, 57,000 ang dengue cases na reported. 2009. 2009. Last year, 2010, about 123,939. So and that's only for the first 11 months. Hindi 12 months yun. Hindi lang doble? More than double from 2009 to 2010. So ang tanong dyan what does that say about the government's efforts to reduce dengue kung pataas ng pataas? Ganyang klaseng pagtataas ng mga cases. But that's bad side. The good side naman is dun sa mga 44,000 cases na meron dito mga na dinala sa ospital. Ilan yung namatay? Something like it less than 1% ang namamatay. Okay. So in other words, merong ordinary dengue at saka yung meron talagang yung very very serious dengue. Ayun yung may nakakaroon ng hemorrhagic fever. At saka the more serious it is, of course, the greater the chances. Okay. But ang problema ko is I'm not sure that this data are corrected. That's why we have to ask. Let's ask. Dr. Eric, good morning po. Bati muna po tayo. Good morning, Maring Winnie. Good morning, Igan. Please tell us, explain to us kung bakit ganyang ganyang kalakas ang pagtataas ng dengue fever if the DOH ay tinututok nila ito. Okay. Why did it rise from 57,819 in 2009 to 123,000, almost 124,000? Last year was a very bad year for dengue. Okay. And for the last 5 years, Maring Winnie, pataas ng pataas yung kaso natin ng dengue. It was different now since a decade ago kung saan we were looking at 3 to 4 year cycle bago magkakaroon ng spike sa dengue. So in between, meron tayong inter-epidemic. What has happened in the last 5 years is steady yung climb. We have several reasons dyan, Maring Winnie. One, there has been improved reporting. Number two, but because we're comparing the same sentinel sites, para na sa ganun we can relatively compare yung trends, people now aware, pumupunta kagad sa ospital para magpatingin. That's our third CKRD consultation. But because we get our information sa hospitalized patients, so mas maraming nare-report. But that is not to say that we really have a very big problem sa dengue. At katunayan, kahit nga bumaba ngayon ng 33.5, there are several areas in Luzon that are experiencing outbreaks. Para naman makonsuelo tayo ng konti, alam nyo naman, Misery Loves Company. Hindi lang ang Pilipinas ang may problema sa dengue. There are 50 countries all over the world. May dengue rin, of course, kasi since 1960, tumaas by 3 times. In other words, yung kwan ng dengue, yung the span or the reach of dengue. Marami talagang cases. In other words, instead of pababa, tumataas talaga tumataas. Hindi ba? Malaria, bumaba, tapos ngayon tumataas. Ang dengue, wala pataas ng pataas yun. Hindi ko nga alam. And it is not fair to just con the government kasi tayo rin ang may problema. Ang problema dyan sa dengue kasi, ang mosquito nagkumakagat during the day. Hindi ba sa gabi, meron mo tayong mosquitero? Ay man tawag nyo. Kulambo. Kulambo. Okay, may kulambo. Alam nga naman tayo, we will go around with kulambo the whole day. Hindi ba? I understand, sabi sa akin nung studio driver, na dun sa St. Mary's College, sinasabi na nila sa kanilang mga estudyante, mga lalaki, mag-long pants na kayo. Tsaka mag-medyas yata na mahaba yung babae. Try to cover yourself. Kaya lang medyo may kainitan. But that's the only way you can do it. Unless, mga kapuso, you want to bring a mosquitero with you, a kulambo with you every day. Or you put
insect repellent. Okay. May mabaho yun. Pero But we can do better, Maring Winnie. Katulad ngayong umaga, ang aming kalihim, Secretary Ona, Secretary Robredo, diyan sa Bagbag Novaliches, okay, dito. ilo-launch namin yung Action Barangay kontra Dengue. Kasi, kagaya nga ng sinabi ni Maring Winnie kanina, it starts from us sa ating bahay mismo. May sementeryo sa likuran nun eh. Oo, sapagkat malapit kami ron. Hindi, kasi alam mo, Maring Winnie. yung mga tubig. Yes, pumunta ang sementeryo. Yung mga Diba, yung flowers. mga- Yung mga flowers may Santo tubig. Rebulto, may mga tubig. Yes. Actually, Pakikita namin magugulat kung ka, paano Maring Winnie, pag nililinisin inigot yun. mo yung bahay mo, di ba? Marami sa atin nagtatabi ng fortune plant. Ang sarap diligan nun eh. Mula sa parang ano siya, fountain. Ganda, ang ganda ng fortune Pero plant. naiipon pala ang tubig dun sa pinaka mga dahon-dahon niya. Nagiging itlugan din. Kaya ng- nga sabi ng lamok. namin, Igan, kung ang lamok, hindi sila manganganak, walang lamok na mangangagat. Lalo na pag kinagat nila kasi mga Pag pasyente. di nanganak, Pero walang kagat. ano ba itong dengue traps na sinasabi nyo? Ano yung traps na yan? Household yung color requires black? 4 traps. Okay. O yung color, ayan na, may lamok tayo. This attracts the mosquitoes, ma'am, para Ang lang laki. sa ganon. When the egg starts to hatch na maging kitikiti, because meron kaming chemical na hinalo rin sa tubig where the mosquitoes will lay their eggs, mamamatay yung mga kitikiti. So talagang Ito. may tubig yung trap na yan. Kaya Alam mo, na. Maring Winnie, Yes. dun sa garahe namin, di ba may mga parang maliliit na kanal? So, design yan eh. Anong Napas- maliliit na kanan? May mga kanal yan eh. Ewan ko, yung mga bahay. Basta, hindi buong, minsan ng garahe mo, hindi buong semento, may mga guhit na style. Yan, yun, doon. Ito ngayon. Nagulat ako na, ano itong mga gumagalaw-galaw? Mga kiti-kiti pala. Alam mo kung bakit siya nakuha yung tubig? Pag naglilinis ng sasakyan. Ayun. Ibig sabihin, kahit anong walis mo, may space siya na maiiwan yung tubig. Doon pala pwedeng mangitlog dahil stagnant yun, malinis na tubig. Konting tubig lang, Konting tubig lang, Igan, Maring kailangan na magkakaroon na ng Oo. kitikiti ron. Alunod nga, no, Doc? Di ba? It's really very difficult to control yung mosquitoes that spread dengue. Oo. Kasi Maring Winnie, halimbawa, there are studies na yung itlog can remain dormant and can stay viable up to 5 years in dry condition. Well, Maring Winnie, alam ito yung nyo, binabanggit- ngayon, Maring Winnie, ito muna yung binabanggit mo, yung Ito. panghuli ng lamok. Ito yung OL traps namin. Ayan. So we put water. and it's 10 pesos each. 10 And pesos each. DOST is planning to distribute Ano yung more. materialis na yan, Doc? Ito yung Eh, black nasaan yung amber. tubig? Ito lawanit. Lawanit, Then you put water. Then may ilalagay na Chemical. And then when the mosquitoes land, magdi-deposit sila ng itlog. Itlog. And then when it becomes kitty-kitty, the action ng chemical will kill. Kung meron mga bata sa bahay at yun, tinignan at ininom yan, ano ang mangyayari? At tinuturuan ho namin kung para sa... nako, saan po mahirap yan. yun. May ibig sabihin, ba't black eh? Ha? May ibig sabihin, na-attract pala ang lamok sa black. Yes, they are most attracted So, malas sa ko. kulay itim. Dahil kailangan lahat ng gamit ay black. Munta ka lamok. Okay, so ngayon ba, ano tayo, ano yung tinatawag na mode ninyo? Emergency mode pa rin? Yun yung action hotspot ba, may barangay nadagdagan? kontra dengue. May nadagdagan ba sa mga hotspots? O hindi Maglalabas kami ng bagong Bago? datos Muna. mamaya. May bagong bakit- hotspots? Sandali lang, Doktor. Bakit ngayon lang? Alam naman natin, last year, ang dami-dami. Bakit parang hindi tayo gumalaw hanggang hindi Maring- nagkaroon ng mga namamatay? Maring Bakit Juan, ganun? hindi kami pinansin. All year round yung campaign namin. Halos All year round, bawat bagyo nga lang. Hindi sinabi kayo na pinapansin. natin, hindi kami pinapansin. Alam mo, mga kababayan natin, Kailangan hanggat wala, meron hindi kayong nila kampanya. Walang nababalitaan namamatay. na namatay, ay hindi kami tatamaan yan. Ganun po. Ayun, nakita niyo mga kapuso, kasalanan rin pala natin. Hindi Tayo hindi to, tayo, oo. unless na-affect tayo, ganon. Ngayon, natatakot ako because it really, Nangangate braso mo, di ba? imagination. Anong edad? Yung 70% ay wala pang 20 years old. Katunayan, ang dengue can be considered a childhood illness. Pero pinakamatanda namin, may 92 years old na nagka-dengue. ganun. No, but important, kasi ang kagat yan, yung Aedes mosquito, hindi ba? Opo. Ang Tama kagat po yan, yan. ma'am. Yung guhit-guhit. And that Aedes mosquito bites during the day. Ayan ang Tama ba yun, we are Doc? not O sa gabi na rin? No. During the day. Only During the during day, the okay. day. That's why we are unprotected there. But at least, naman, let us not say that 123, very serious yan. Because the usual, yung dengue na usual, is
Self-limiting yan eh. Community ano to? Ang problema lang nun sa plate, ano naman itong tawa-tawa na sinasabi ni Secretary Montejo? Is that supposed to... Halaman yun eh. Halaman na pildoras to reduce the platelets kasi yung your blood becomes... Ano nangyayari? Your blood Ang problema sa dengue, it's not only about the platelets, may plasma leakage, Maring Winnie. Yung ugat natin, magli-leak yung plasma, so there's dehydration, and when this is prolonged, it can lead to shock. That's why, pinaliliwanag ho namin na we should await for the results. This is not recommended at this time. At saka wag ho kayo Do not mag-aspirina. Wag kayo mag-aspirina. Pag may suspected dengue, because aspirina, Contributes to more bleeding. contributes to more bleeding, Lalapot it yung weakens dugo. the blood. So, kailangan paracetamol pa Pero rin sa one ray of hope, ha? Kasi apektado na mga Amerikas. Hindi lang yung subtropical areas kasi yung mga turista pumupunta rito, pagbalik nila, may dengue na sila. So before, walang mga bakuna against, no vaccine against dengue. Now they're working on it. Kasi apektado na sila. Hindi lang yung mga mahihirap ang apektado. Yun ang nangyayari. Asik, Doc, maraming salamat. Asik Eric Tayag. Tanda natin ha, pag walang nanganak, walang kagat. Kaya patayin agad natin ang mga kiti-kiti. Wate muna, hindi naman sa nanganganak ng ano. Yun lang mo. Hindi naman sa tao. Abay, ang tao ibang klase, nangangagat muna bago manganak. Okay, maraming salamat Maring Winnie, Doc. Maraming salamat. Unang balita na po. Baliktad tao. Talaga, tingnan mo. Lamok tayo. Ay. Ang mga unang balita sa umagang ito